Ipalaglag mo yan. Walang kagatol-gatol na tugon ni Sandro matapos sabihin ni Angelica na buntis siya. Hindi ko kayang panagutan ng batang yan. Anyway, dugo pa naman yan. Dagdag pa nito, wala nang kasing sakit pa sa mga salitang narinig ni Angelica sa lalaking kinakasama. Magiging kawawa lang ang batang yan pagbuhayin mo. Tiyak, hindi mo rin naman yan kayang palakihin. Punong-puno ng pangmamaliit na wika ng lalaki. Natulala si Angelica at napaisip. Oo nga naman, hindi niya kayang buhayin ang kanyang anak. Pero mas lalong hindi naman niya kayang pumatay ng sariling anak. Oh, kunin mo to at gawin mo ang sinabi ko. Wika ng lalaki sabay hagis sa ilang tiglilibuhing pera sa kanyang harap. Hindi man diretsong sinabi ng lalaki pero malinaw at naintindihan ni Angelica na sa mga oras na iyon, tinapos na ni Sandro ang relasyon nilang dalawa. Katunayan, mula noon hindi na umuwi pa si Sandro sa kanilang tahanan. Yun na pala ang huling araw ng pagkikita nila. 3 buwan na ang tiyan ni Angelica nung iniwan siya ni Sandro. Litong-lito siya't blanko ang isip. Paano na ngayon? Tanong niya. Paano niya ipagpatuloy ang buhay kasama ang kanyang anak? Lumuluhang tanong niya. Sa mga sandaling iyon, isa lang ang malinaw sa kanya at tinitiyak niyang hindi niya gagawin anuman ang mangyari. Ang ipalaglag ang kanyang anak. Oo nga, bata pa siya at high school lang ang natapos. Lalo pa ngayong buntis siya, natitiyak niyang mahirapan siyang maghanap ng trabaho. Pero buo pa rin ang loob niya. Isilang niya ang kanyang anak anuman ang mangyari. Bakit, Sandro? Bakit? Paulit-ulit niyang tanong. Kung hindi lang sana siya nagpatangay sa kapusukan. Kung sana'y nakinig na lang siya sa kanyang mga magulang. Sana nag-aaral pa siya hanggang ngayon. Nang dahil sa pesting pagmamahal niya kay Sandro, sinuway niya ang kanyang mga magulang. Sumama sa lalaki matapos siyang pangakuhan na pakasalan sa oras na ma-promote ito sa trabaho. Subalit, ilang buwan pa lang ang lumipas, unti-unti nang nagbago si Sandro. Palagi na itong late kung umuwi. Minsan pa nga, inaumaga pa. Na ang dahilan, overtime lang sa trabaho. Naniwala naman si Angelica. Dahil nga, malapit na itong ma-promote. Hanggang sa isang araw, bigla na lang inamin ng lalaki. Bumalik na daw ang dati nitong nobya at mahal pa rin niya ito. Sa madaling salita, ginamit lang si Angelica ng lalaki para panakip butas. At ang babaeng yun pa rin ang pakakasalan ni Sandro. Dahil katulad niya, buntis din daw ito. At ang batang iyon, yun lang ang kilalanin ni Sandro na anak. Isa pa, mapera ang babae at may mataas na pinag-aralan. Kaya naman, walang kalaban-laban ang kawawang si Angelica. Sa pagkakataong iyon, walang ibang pumasok sa isip ng dalaga kundi ang kanyang mga magulang. Ang magulang na minsan niya nang sinuway. Basta na lang siya nagpupumilit na umalis para sumama sa lalaking wala palang kwenta. Nagpa siyang bumalik si Angelica sa kanyang mga magulang. Wala naman siyang ibang mapupuntahan kundi ang kanyang mga magulang lamang. Napuno na ng luha ang mukha ng dalaga habang nakaluhod at nagmamakawa na sana'y tanggapin siyang muli kasama ang kanyang magiging anak. Walang narinig na sumbat si Angelica mula sa kanyang mga magulang. Taliwas sa kanyang inaasahan, tinanggap siya ng mga ito nang walang pag-alinlangan. Ang batang dinadala niya, yun daw ang magpapasaya sa kanilang pamilya. Kaya naman, ipinapangako niya sa kanyang sarili na sa oras na malampasan niya ang pagsubok na ito, sisikapin niyang masuklian ng lahat ng kabutihan ng kanyang mga magulang.
Kahit ang kanyang ate na nasa ibang bansa, wala ring sama ng loob sa kanya. Sa katunayan, ito pa rin ang tumulong sa kanyang panganganak. Nais ng kanyang ate na magpatuloy siya sa pag-aaral matapos siyang manganak na siya namang sinusunod ni Angelica. Sayang din naman ang taglay niyang talino, wika pa ng kanyang ate. Patuloy lang sa pag-ikot ang mga araw. 3 taon nang nasa kolehiyo si Angelica at 3 taon na rin ang pinakamamahal niyang anak, si Jero. Ang kanyang anak na siyang pinaguhugutan niya ng lakas ng loob para muling bumangon at magpatuloy sa buhay. Subalit ang pag-asa at sayang iyon ay muli na namang sinubok. Halos gumuho ang mundo ni Angelica nang malamang may sakit sa puso ang kanyang anak. Hindi naman nagiging sakitin si Jero simulat sa pool. Subalit bakit biglang nagkaganito? Tanong niya. Dahil doon, kinakailangang maoperahan si Jero sa lalong madaling panahon bago pa lalala ang sakit ng bata. Napilitang tumigil sa pag-aaral si Angelica. Kailangan niyang maghanap ng trabaho. Malaking halaga kasi ang kailangan ng kanyang anak para sa operasyon. Ngunit anong trabaho naman? Napapaisip siya. Club ang pinakanaunang naisip ni Angelica para mabilis kumita ng pera. Sukdulan mang ibenta niya ang katawan. Hindi siya mag-alinlangan para sa kaligtasan ng kanyang anak. Samantala, sobrang nalungkot naman si Aling Hilda na nanay ni Angelica sa naging desisyon nito. Subalit wala silang magagawa kundi ang hayaan na lang ang kanyang anak. Hindi naging madali para kay Angelica ang mga unang gabi niya sa club. Sobrang nahihirapan siyang mag-adjust, lalo pa at isa siyang mahiyaing babae. Pero sa tuwing maisip niya ang kalagayan ng kanyang anak, lumalakas ang loob niya. Hanggang sa isang gabi, si Angelica ang naatasang mag-entertain sa isang matandang negosyante kung saan naging suki na ng club na yun. Hindi na umasa pa ang mga kasamahan ng dalaga na makatulong ang matandang iyon sa problema niya. Wise daw kasi ang matandang iyon pagdating sa pera. Kwento pa ng mga kasamahan niya. Subok daw ito sa pagiging kuripot. Kaya pala wala man lang ni isa sa mga kasamahan niya ang na-excite sa pagdating ng matandang negosyante. Hindi makapaniwala ang kapwa niya waitress sa ginawa ng matanda. Ito lang naman ang nagbayad sa pagpaopera ng kanyang anak. At bukod pa doon, kinuha siyang tagapangalaga ng matandang Don. Nagtaka nga sila kung ano ang pinakain ni Angelica sa isang kuripot na Don, gayong unang beses pa lang naman niya itong nakausap. Saktong nursing naman ang kinuha ng dalaga, ngunit undergraduate nga lang. Subalit, hindi naging hadlang iyon para ayawan siya ng matanda para kunin niyang tagapangalaga. Walang katapusang pasasalamat naman ang ginawa ni Angelica na halos halikan pa niya ang paa ng matanda. Alam niyang katawan niya ang magiging kabayaran nito at nakahanda na siya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang sabihing hindi siyang nangangailangan ng personal nurse, kundi ang kanyang bunsong anak na si Rafael. Bulag daw ito at kasulukuyang nagpapagamot ngayon sa ibang bansa. Nabulag si Rafael dahil sa nangyaring aksidente, ngunit pansamantala lamang. Actually, nasa US ngayon ng binata para magpagamot. Sa katunayan, kauuwi nga lang ng Don galing doon dahil may emergency sa kanyang kumpanya. Kaya pala, matagal na hindi nakapasya lang doon sa paborito nitong club. Ngunit paano kung hindi siya magustuhan ng binata? Tanong niya. Alam naman ng matanda na isa siyang dalagang ina at nagmula pa sa mahirap na pamilya. Nag-alala niyang tanong. Ako na ang bahala, iha.
Tugon ng Don na tila ba kampanteng-kampante na sigurado ito sa ginagawa. Isang araw, isinama si Angelica ng matanda sa kumpanyang pagmamay-ari nito. Isa lang ang kumpanyang iyon sa mga negosyong pagmamay-ari ni Don Ariston Escobar na magiging kay Rafael na rin balang araw. At doon, mas lalong nagimbal si Angelica. Nasalubong lang naman niya ang dating nobyo na nang iwan sa kanya. Ang lalaki nag-abandona sa kanilang mag-ina. Ang walang hiya, dito pala nagtatrabaho, bulong niya. Nilagpasan lamang niya ang lalaki na para bang hindi niya ito nakita. Ngunit hindi nakapagtimpi si Sandro. Sinundan niya si Angelica at biglang hinatak. Naglikha iyon ng kunting ingay para mapalingon ang Don. Anong problema mo, Mr. Muñoz? Mariing tanong ng matanda nang akmang hilahin ni Sandro ang tahimik na dalaga. Humingi naman kagad ng paumanhin si Sandro bilang paggalang sa kanyang boss. Hindi porket magkakilala kayo, basta mo na lang siya harasin. Mahinahong salita ng matanda na tila ba may idea na base sa kilos ng lalaki. Agad namang huminahon si Sandro at marahang napaatras at muling humingi ng tawad. Nabigla daw siya sa pagdating ni Angelica. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Narito ba ito para guluhin siya? Mayabang niyang tanong sa isip. Ngunit ang mas lalong ikinainit ng ulo niya ay ang pag-asa nitong hindi siya kilala, na talaga namang hindi niya matatanggap. At isa pa, bakit ito kasama ng kanyang boss? Paano nagkakilala ang dalawa? Naguguluhan niyang isip, hindi kaya kabit ito ng matanda? Sa nakikita kasi niya, ibang-iba na si Angelica na kilala niya noon. Wala na sa aura nito ang pagiging mahiyain. Mas lalo pa itong gumanda ngayon na labis niyang ipinagtataka. Nagulat ang lahat, lalo na si Sandro. Namilog ang mga mata nito nang marinig ang anunsyo ng kanilang boss. Ano daw? Manugang? Tama bang narinig niya? Buwan ang lumipas. Dumating na rin sa wakas si Rafael. Magaling na ito na ngayon ay muli nang nakakita. Tila ba nagigiba ang dibdib ng dalaga? Sa sobrang kaba, bago pa niya makaharap ang lalaking kailangan niyang pakasalan. Paano kung katulad ni Sandro? Mamaliitin lang siya nito. Lalo pat isa siyang disgrasyada. Subalit hindi niya maaaring biguin si Don Ariston. Una niyang nasilayan ang larawan ni Rafael bago pa man ito umuwi. Mukhang istrikto ito at ayon nga sa isa sa mga katulong, medyo may pagkamasungit daw, lalo na noong nagkasakit ito. Malinaw na kabaliktaran ang ugali ng binata sa masayahin at mabait nitong ama. Unang sulya pa lang ni Rafael, hindi na siya halos kumurap. Titig na titig ito sa kanya na para bang tumagos sa kaibuturan niya. Hanggang sa namata niya ang mga luhang unti-unting pumapatak mula sa mga mata ng binata. At doon nalaman ni Angelica, kamukha pala niya ang namatay nitong nobya. 4 na taon na ang lumipas. Bagay na hindi naman nabanggit ng Don sa kanya. Kasama ni Rafael ito noong sila'y naaksidente. Yun ang dahilan ng pagkabulag ng binata. Saka pa naalala ni Angela na may nakita pala siyang isang babae noon na kamukhang kamukha niya. Para nga siyang nanalami noon noong nakita niya ang babaeng iyon. Siya lang ang nakakita sa babae. Nasa hospital kasi siya noon para magpa-check up. Nanayo ang balahibo ni Angelica nang sabihin ni Rafael kung anong araw at saang hospital pumapasok bilang intern ang kanyang nobya. Iyon din kasi ang eksaktong araw nung pumunta siya sa hospital para magpa-check up sa isang OB-GYN at doon niya nakita ang babaeng kamukhang kamukha niya. May kasabihan kasi na kung sino man ang unang makakita sa kanyang kamukha, yun ang maliligtas.
mamamatay ang isa. Kaya dapat hindi sila maaring magtagpo. Nakikinig lamang si Don Ariston. Patunay na sumasang-ayon ito sa narinig na kasabihan. Kaya pala ganun na lang kagaan ang loob ng Don kay Angelica. Ngunit ang mas malalim pang dahilan kung bakit hindi nag-alinlangan ang matandang Don para tulungan ang dalaga ay ang taglay nitong dalisay na puso na labis na hinahangaan ng matanda. Sa kabila kasi ng maiksing panahon ng pag-uusap nila, nasisiguro ng matanda na ito na ang magiging future daughter-in-law niya. Ilang buwan ang lumipas, tuluyan nang nakamove on si Angelica. Sinubukan niyang muling buksan ang puso para kay Rafael, samantalang mabilis namang nahulog ang loob ni Rafael sa dalaga. Hindi dahil kamukha ito ng dati niyang nobya, kundi ito si Angelica. Tuwang-tuwa ang Don. Sinasabi na nga ba niya't hindi siya nagkakamali sa pagpili sa dalaga. Naniwala siyang itinatadhana ang dalagang ito para sa kanyang anak na ilang taon ding nagdurusa sa dilim. Samantala, walang itinago si Angelica bago pa man siya noon ikinasal kay Rafael na una niya nang ipinagtapat ang nakaraan nila ni Sandro Mendez. Hindi inaasahang empleyado pala ng kanyang asawa ang dating nobyo na nanloko sa kanya at maiintindihan niya kung magbago man ang binata. Nagulat ng bahagyang binata. What a coincidence, anito. Subalit, malawak ang pangunawa ni Rafael at malaki ang tiwala niya sa babaeng mapapangasawa. Hindi pa rin nagbago ang nararamdaman niya sa dalaga noon. Nakaraan na si Sandro. Siya na ang ngayon ni Angelica, maging ang bukas at hanggang wakas. Buong pusong tinanggap ni Rafael si Jiro bilang tunay niyang anak. Siya na ang kinagisnang ama nito. At hindi na iyon magbabago pa. Mahal na mahal niya si Jiro, katulad kung gaano niya kamahal ang magiging mga anak nila ng asawa. Ilang buwan lang ang lumipas mula noon. Kusang nag-resign si Sandro sa trabaho. Kaagad namang tinanggap iyon ni Rafael. Naintindihan niya ang lalaki. And for the last time, nag-usap sila bilang lalaki sa lalaki. Panghihinayang at pagsisisi ang bumalatay sa mukha ng lalaki na siyang dapat naman itong mararamdaman. Hiling niya lang na wag nang guluhin pa ang kanyang mag-ina dahil masaya ng mga ito sa piling niya na sinang-ayunan naman ni Sandro. Kaya siya nagpasyang lumayo na lang para tuluyan ng maibaon sa limot ang kanilang nakaraan ni Angelica. Sa tuwa ng mga magulang ni Angelica, napaluha pa si Aling Hilda. Sobrang natutuwa ang mga magulang niya sa swerteng natamo ng kanilang anak. Larawan si Angelica ngayon ng isang masayahing may bahay at ina ng 3 nilang mga anak ni Rafael.